Muli po ay magandang umaga sa ating mga kapatiran na sumusubaybay sa ating pang-araw-araw na devotion. Narito po muli tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Ating po pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 6 to 7. Then talon tayo sa 13 at 19. Meeting ko po, Philippians chapter 4, verse 6 to 7, 13 and 19. Ganito po ang pagkakasabi. Verse 6, Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Verse 13, talon po tayo. I can do all things through Christ, which strengthening me. Verse 19, But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, mapagpalang Ama, muli po sa umagang ito kami ay dumudulog sa iyo. Humihingi po ng iyong gabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, sa mga makakarinig ng iyong mensahe sa umagang ito, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga puso at isipan. Salamat po, Banal na Diyos. Purihin ka sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Hindi po lingid sa atin ang nangyayari dito po sa ating bansa na tayo po ay nasa ilalim ngayon ng quarantine o lockdown, na maraming mga Pilipino ang naroon natatakot, may agam-agam na baka sila ay mahawa nitong COVID-19. At tunay nga po na ito COVID-19 ay totoong nakakatakot. Ang mabilis ng pagkalat. Ngayon po ay nasa mahigit 2,000 na yung mga apektado sa ating mamayang mga Pilipino. Marami na ang mga namatay. At maging yung mga doktor ay namamatay rin dahil sa virus nitong COVID-19. At marami ang nagsisikap na at naghahanap ng kasagutan. Ano ba yung tamang gamot na pwedeng gamitin para masugpo ito pong COVID-19? Pero ang tanging alam ko lang, ang kasagutan walang iba kundi ang ating Panginoon. God is the answer, o Jesus is the answer. Siya lang yung tanging katugunan, kasagutan sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga problema, sa lahat ng ating pinagdaraanan. Siya lamang yung reliable person na pwede nating lapitan at asahan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na kahit yung kanyang buhay ay ibinigay niya sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, sa passage na ating pinag-aralan, makikita natin yung tatlong bagay na kung saan ay sa ating mga mananampalataya, ito yung mga pumipigil sa ating pananampalataya, pumipigil sa ating paglago bilang Kristiyano. Ang isang tao, isang mananampalataya, ito yung tatlong W na dapat nating pag-aralan, yung worries, yung weaknesses, at yung mga wants. Yan minsan yung mga bagay na pumipigil sa ating paglago at ating pananampalataya sa ating Panginoon. At tingnan natin kung ano yung sinasabi ng talatang ito na ating pag-aaralan. Ano yung kasagutan ng ating Panginoon sa mga problema na ating kinakaharap. Unahin natin yung worries. Ano ang sabi ng Panginoon doon sa Philippians chapter 4 verse 6? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So wag daw po tayong mabalisa. Wag tayong mag-worry sa mga bagay na kailangan natin. Ang kailangan lang natin ay patuloy tayong manalangin. Nang sabi nga, verse 7, And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. So doon sa ating mga worries, hayaan natin na ang Diyos, sabi nga, God is our serenity
and peace. Sa ating mga worries, sa ating mga problema, sa ating mga kaguluhan, ang Diyos ang maging serenity and peace. Siya yung maging sandigan natin, na tayo ay magiging panatag. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung sila ay nakasakay sa bangka, na sila ay binabayo ng malakas na bagyo at ng hangin, naroon na kahit yung bagyo at ulan, ang hangin, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Yung mga alagad ay alalang-alala na baka sila ay mapahamak, baka sila ay mamatay, lumubog yung kanilang sinasakyan, subalit nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos sa mga oras na yon. Kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo nababagabag? Bakit kayo natatakot? O ang liit ng inyong mga pananampalataya? So sa atin bilang mga mananampalataya, sa worries natin, hayaan natin na ang Diyos ang ating maging serenity and peace. Kalma lang kapatid. May katugunan, may kasagutan. Yang COVID-19 na yan, hindi yan magtatagal. May katugunan, may kasagutan ang Panginoon. Kaya ang nais niya sa atin, kalma lang. Sa ating mga worries, God is our serenity and peace. Pangalawa, yung ating weaknesses. Mga weaknesses natin, yung ating mga kahinaan. Ang sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengthening me. So, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa ating mga kahinaan, God is our strength and protection. Sa panahon ng pagmimisyon ni Apostol Pablo, sabi nga niya, kapag dumarating sa kanya yung kahinaan, ang Diyos ang kanyang nagiging kalakasan. Sa kanyang kahinaan, ang Diyos ang kanyang kalakasan. So sa atin bilang mga mananampalataya, minsan tayo ay nanghihina na, nalulugmok, hindi natin alam yung ating gagawin dito sa problema ng COVID-19. Maging ang ating pananampalataya, minsan talagang nagwiwindang. Pero ang sabi ng Panginoon, siya yung ating kalakasan. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kalakasan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, ito ay naranasan na ng maraming tao. Dan sabi nung tapat ang Diyos na kapag dumating sa atin yung pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan yung mga pagsubok na dumarating sa atin. So sa ating mga weaknesses, tandaan lang natin, magagawa natin ang lahat ng bagay, mapapagtagumpayan natin yan, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa lakas na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. I can do all things through Christ, which is strengthening me. At pangatlo, yung wants. So ito yung tatlong bagay na pumipigil sa atin minsan. Yung ating worries, yung ating weaknesses, at yung ating wants. So ano sabi ng Panginoon? Doon sa Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Lahat tayo ngayon ay naroon sa panahon ng quarantine. Oo, maaring kinakapos tayo, naghihintay tayo ng supply galing sa barangay, galing sa mayor, o galing kung saan. Pero tandaan po natin bilang mga mananampalataya, ang source and provision natin. Ang sabi nga, sa ating wants, God is our source and provision. Siya ang ating Jehovah Jireh. Siya ang ating provider. Kaya huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Ano mang sitwasyon nangyayari sa atin ngayon, God is the answer. Siya lamang ang tanging kasagutan. Ang gawin lang natin, patuloy tayong manangan sa pangako ng Diyos. Patuloy tayong manghawakan sa mga salita ng Panginoon. Sabi doon sa verse 6,
Be careful for nothing, but in everything, by prayer, in supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Patuloy lang tayong manalangin, patuloy tayong humingi ng gabay sa Panginoon, at siya yung tanging kasagutan. Sa ating mga worries, siya lang ang ating sa ating mga worries, God is our serenity and peace. Sa ating mga weaknesses, God is our strength and protection. Sa ating mga wants, God is our source and provision. Purihin po ang Panginoon. Kung tayo ay nagugulumihanan, lagi natin tatandaan, andyan ang Diyos na siyang kasagutan sa ating mga pangailangan, sa ating mga problema. Tayo manalangin. Banal na Diyos, mapagpalang Ama, muli po nagpapasalamat kami sapagkat tunay nga po sa aming mga suliranin, sa aming mga problema, dito po sa COVID-19 na aming kinakaharap. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging kasagutan, Banal na Diyos. Salamat po sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.